Magsisimula ang ating kwento sa ilalim ng napakagandang kalangitan. Makikita ang isang monghe na nagsasabi sa isang tao, kung gusto ba niyang malaman ang tungkol kay Wei Yianho. Siya si Master Musa ng buhay na Buddha. At makikita ang isang babaeng scholar at hinihiling sa monghe na ipaliwanag ang tungkol kay Wei Yianho. Dahil siya ay nag-iipon ng mga materyales para idokumento ang kanyang kasaysayan. Sa isang pilit na nakaka-relax na mukha, ipinaliwanag ng monghe na si Wei Yianho ay kilala bilang ang Radiant Martial Sovereign, ay isang napakabait at matuwid na tao. Tiyak na ipinadala siya ng Buddha sa atin. Sa tuwa, nagsimulang mag-record ang scholar. Lahat ng bagay at sinasabi na ito ay tulad ng kanyang naisip. Tinanong niya ang monghe kung ano ang nagustuhan ni Yianho sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Makikita na ang monghe ay malinaw na hindi komportable. Pagkatapos ay hindi mapanatili ng monghe ang kanyang composure at nagmumura. Sinasabi niya na hindi niya kayang gawin ito. Kaya biglang nagulat ang scholar dahil biglang napamura ang monghe, pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Hubei Paeng clan. Makikita na binitbit siya ng isang elder at itinapon palabas. At bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Kaya galit na galit ang Supreme Elder ng Hubei Paeng clan, na si Paeng Dogyek. Galit na galit siya sa narinig niya kung bakit ang dami niyang tanong tungkol kay Yianho. Kaya sinabi niya sa scholar kung bakit ang isang kahabag-habag, at basurang tao na tulad niya ay nagpunta sa kanila. Pagkatapos ay hiniling ng elder sa mga bantay na magdala ng isang buong bag ng asin at ikalat dito. Kaya biglang nagulat at natakot ang scholar nang makita ang itinapon sa kanya ng elder, si Yianho, ang Radiant Martial Sovereign. Isa siyang maalamat na figure na natapos ang panahon ng kaguluhan, isang tunay na ginoo, isang mahusay na tao, at isang kilalang mandirigma na madalas binabanggit sa buong mundo. Ang ilan ay tumatawag sa kanya na pinakadakila sa lahat ng panahon, ang iba ay ang pinakadakilang magalang mandirigma. At makikita ang scholar na papunta sa isang lugar gamit ang isang qigong technique. Iniisip niya kung bakit lahat. Iniiwasan ang magsalita ang tungkol kay Yianho. Sa isip niya bilang isang mananalaysay, siya ay may tungkuling idokumento kahit ang nakatagong panig ng kasaysayan, at ngayon ay maaari niyang malaman sa wakas ang dahilan. At makikita ang isang matandang pulubi, na humahagalpak ng tawa nang marinig ang scholar na itinaboy palayo ng Shaolin at ang angkan ng Hubei Paeng clan. At siya ay kilala bilang ang Divine Mad Dog mula sa Beggar Sect. Kinumpirma ito ng scholar at sinabing medyo marami ang mga tugon ng lahat ganoon din saan man siya magpunta. Sa sandaling dinadala niya ang pangalang Wei Yianho. Kaya biglang napatawa ang matandang pulubi. Sa isang masayang ngiti sinabi niya na malamang na magre-react sila. Pagkarinig nun, ang scholar ay biglang nagulat. Pagkatapos ay bumalik tayo sa nakaraan kung saan 100 taon na ang nakalilipas sa angkan ng Guangdong Sui clan. Ang ganap na pinakamasamang uri ng tao. Makikita si Yianho na nakahiga sa kanyang kama, siya ay 12 taong gulang. Binubulong niya sa kanyang sarili na gusto niyang maging pinakamalakas. Mula sa pananaw ng matandang pulubi, may isang batang lalaki na pinangarap na maging pinakadakila sa ilalim ng langit. Ipinanganak sa isang martial clan, siya ay pinalaki sa pag-aaral ng kabayanihan ng mga mandirigma. Dahil sa alam na niya ang pinakamabilis na daan patungo sa tuktok, at ang landas na iyon ay walang humpay na pagsisikap. Para sa isang batang lalaki na may ganoong kalooban, mayroong isang maliit na issue. Iyon ay huli na para magsimula ngayon. Makikita si Yianho na tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Pagkatapos ay bigla siyang bumangon at tila malalim ang iniisip. Ngunit napagdesisyonan niya na bumalik sa kanyang pagtulog. At sinasabi niya na nakakahiya. Dahil dapat ngayon ang araw na inilatag niya ang kanyang pundasyon upang maging pinakamahusay. Ngunit nagpasya siyang matutulog siya ng mahimbing ngayong gabi at magsasanay bukas. At may isang paa ang dahan-daang naglalakad patungo kay Yianho. At siya ay tahimik na pinagmamasdan nito. At sinabihan niya si Yianho na bumangon habang tumutulo ang laway sa kanyang bibig, nang makitang walang reaksyon si Yianho. Siya ay sumigaw ng malakas at inulit ang kanyang sinabi kanina na bumangon. Pagkatapos si Yianho ay bumangon mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at mukhang siya ay inaantok pa sa mga oras na ito. At ang matandang lalaking ito ay ang patriarka ng Guangdong Wei clan, matuwid na magiting na swordsman, at siya si Wei Jiandong.
Tinanong ng patriarka si Yenho kung alam ba niya kung anong oras na. Kaya sumagot si Yenho at sinasabi niya sa patriarka na nakita niya ang araw. At sinabi ng kanyang ama, kaya ba nakahiga ka pa rin sa iyong kama? At dagdag pa na sinabi ni Yenho, dahil ang araw ay palubog na. At tinatanong si Yenho ng patriarka, kung alam ba niya kung gaano na siya katagal na nakakulong sa kanyang silid. Si Yenho na mukhang inaantok pa ay sinabi niyang ito ay 2 o marahil ay 3, ngunit sa palagay niya ay 2 talaga. Kaya biglang sinigawan si Yenho ng patriarka at sinabi niya na 4 na araw na siyang nakahiga sa kanyang kama. At tinawag siya nitong walang kwentang bata. At dagdag pa na sinabi ng patriarka na hindi ba masakit ang kanyang likod sa ganoong katagal na pagkakahiga, kahit na isang oso ay mahihirapan sa pawis pagkatapos ng 3 araw. Kaya biglang napatawa si Yenho at nakangiti niyang sinabi na bumabangon siya paminsan-minsan, kaya wala siyang dapat ikabahala sa kanya. Nang marinig iyon, nagalit ang ama ni Yenho at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kaya biglang nagulat si Yenho. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na sa katunayan ay sinusubukan niyang magsanay, ngunit sa oras na ididilat niya na ang kanyang mga mata ay palubog na ang araw, at kapag lumubog ang araw ay kailangang matulog. Sa ganoong paraan, maaari kang gumising ng maaga sa susunod na araw para sa pagsasanay. At biglang nagalit ang kanyang ama sa kanya, kaya binuhat nito ang kama ni Yenho, na naging dahilan ng kanyang pagkakahulog sa sahig at sinabi ng kanyang ama na aayusin niya na ang bulok niyang pag-ugali sa ngayon. Sa mga oras na ito sa sambahayan ng Guangdong-sui, umaalangaw sa labas ang boses ng kanyang ama, at sinasabi niya kay Yenho na itutuwid niya siya ng tuluyan, habang palubog na ang araw. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa opisina ng Guangdong-sui clan, kung saan makikita ang patriarka na napapahawak sa kanyang ulo at nababalisa, dahil sa kanyang anak na sobrang tamad. Kaya tinatanong siya ni Jobang ang administrator ng Guangdong-sui clan. Kung tungkol na naman ba ito sa pangalawang young master. Kaya sinabi ng patriarka kung kanino pa nga ba siya mag-aalala. At sumagot ang administrator at sinabi niya sa patriarka na huwag siyang mag-alala, dahil ang kanilang pangalawang young master ay malapit ng mag-mature. Kaya habang ang patriarka ay nakahawak sa kanyang mukha, malungkot niyang sinabi sa administrator na kasalanan niya ang lahat ng ito. Dahil umalis siya upang maglakbay, noong magdadalawang taon na si Wei Yenho. Naiwan si Yenho, at ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki na si Wei Sanho, at ang kanilang bunsong kapatid na si Wei Suryon na nasa sinapupunan pa ng kanilang ina, na si Han Sang-a, ang matriarka ng Guangdong-sui clan. Sa oras na iyon, naisip niya na ang paglalakbay ay tatagal lamang ng 2 taon. Ngunit nasangkot siya sa iba't ibang mga insidente. At hanggang sa makalipas ang 8 taon ay nakabalik siya, at nakuha niya ang karangalan na titulo ng matuwid na magiting na swordsman noong panahong iyon. Ngunit, masyadong malaki ang nawala sa kanya. Dahil pag-uwi niya, ang dati niyang maamo na asawa ay naging mas mabangis kaysa sa isang tigre. At ang kanyang pinakamamahal na anak, na inakala niyang hindi magiging problema ay lamaking sobrang tamad. Kaya napapabuntong hininga na lang ang patriarka, dahil sa mga nangyari. Sinabi ng administrator sa patriarka na huwag na siyang mag-alala, dahil meron pang paraan. Kaya mabilis na nagtanong ang patriarka sa administrator kung anong paraan naman iyon. Sinabi ng administrator sa patriarka kung nakalimutan niya na ba, babalik na siya sa lalong madaling panahon. Ang patriarka ay naguguluhan, hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng kanilang administrator. Ngunit di nagtagal ay napagtanto ng patriarka kung sino siya, kaya napangiti sa tuwa ang patriarka ng maalala. Sinabi ng administrator pagkatapos ng 3 taon, babalik siya mula sa akademya. Ang patriarch ay nagbigay ng isang nakakalokong ngiti, habang iniisip ang kanyang tamad na anak. At mayroong isang tao na kinakatakutan si Wei Yenho. Pagkatapos makikita na may biglang dumating na isang lalaki sa kanyang likuran. Kaya biglang napaisip si Yenho, bakit parang tila bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Kaya napalingon si Yenho sa kanyang likod. At nakita niya ang kanyang nakakatandang kapatid, ang panganay na anak ng patriarka ng Guangdong-sui clan. Siya si Wei Sanho. Kaya nanginginig na tinawag ni Yenho ang kanyang nakakatandang kapatid. At tinanong ni Sanho si Yenho kung gaano na siya katagal natutulog. Pagkatapos tinanong ni Yenho si Sanho kung kailan pa siya dumating.
Kaya sinabi ni Sanho sa kanya na siya ang unang nagtatanong. Kaya biglang napakamot si Yeonho sa kanyang ulo, habang kinakabahan at hindi alam ang kanyang sasabihin. Kaya tinitigan siya ni Sanho nang may seryosong ekspresyon. Kaya malakas niyang isinigaw sa kanyang kapatid na mali ang kanyang iniisip, siya ay nagsasanay kaninang umaga. At siya ay nagsasanay ng matindi at umidlip lang siya saglit dahil napagod siya. At yan ang totoo. Ngunit sa kanyang isipan siya ay napapamura at tinatanong ang sarili kung kailan pa siya dumating. Kaya tinanong siya ni Sanho, kung totoo ba talagang nagsasanay siya. At walang pagdadalawang isip na sinabi ni Yeonho sa kanyang kuya ng oo. Kaya para malaman kung totoo nga bang nagsasanay si Yeonho, hiniling sa kanya ng kanyang kapatid, na gamit ang kanyang natutunan na teknik kailangan niyang hatiin ang kandila sa dalawa. Gusto ni Sanho na makita kung gaano kalaki ang pag-improve ni Yeonho sa nakalipas na 3 taon. Hawak ang isang espada, nag-aatubiling pumwesto si Yeonho. Tinanong ni Sanho si Yeonho kung ano ang ginagawa niya, at hinihiling sa kanya na magpatuloy. Nagsimulang magdahilan si Yeonho, sinabi niyang nasa loob sila at maaaring mapanganib ito. Kaya sumigaw si Sanho at sinabi niya na siya ang mananagot at hiniling kay Yeonho na ipakita sa kanya kung ano ang mayroon siya. Kaya wala nang magawa si Yeonho kundi pagbigyan ang kanyang kapatid sa kahilingan nito sa kanya. At nagsimula nang maghanda si Yeonho. At habang siya ay dahan-daw ang naglalakad pasulong, iniindayog niya ang kanyang espada. At itinutok ito sa kanyang target, upang simulan ang kanyang pag-atake. Gamit ang kanyang mga paa, siya ay sumugod ng napakabilis patungo sa kanyang target. Naikinamanghan ng kanyang kapatid na tahimik lang na nanunood sa gilid. Inatake niya ang kandila gamit ang isang sword technique, ang Soaring Dragon technique. Kaya agad siyang lumingon para tingnan ang ginawa niyang atake. Ngunit ang kandila ay buo peren na nakatayo sa harapan niya. Nang makita niya iyon siya ay biglang nabaliw. Dahil sa pagkabigo sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na lumipas na ang 3 taon. Ang 3 taon ay sapat na upang makabisado ang isang sword technique, at magpatuloy sa susunod na antas. Ngunit ikaw ay naging mas masahol pa sa 3 taon na nakaraan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena, kung saan sama-samang kumakain ang buong pamilya. Sa isip ni Yeonho, sa tingin niya ay hindi siya matutunawan ng pagkain sa ngayon. Tinanong ng patriarka ang kanyang anak na si Sanho, kung kamusta ang buhay niya sa Martial Academy. Sinabi ni Sanho na ayos lang siya. At tinatanong ulit siya ng kanyang ama kung nakaranas ba ang kanyang anak ng anumang paghihirap sa loob ng akademya. At tugon naman ni Sanho sa kanyang ama na kung walang paghihirap, hindi ito pagsasanay. Naniniwala siya na mahalaga ang mga ito upang mapagtagumpayan ang kanyang sarili. Kaya sinabi ng patriarch kay Sanho na siya ay nagdusa ng husto sa kanyang pagkawala. Ngunit sinabi ni Sanho sa kanya, na ang kanyang ama ang mas lalong nahirapan, sa mahabang panahon na wala siya. At tinanong ulit ng patriarka ang kanyang anak kung mayroon pa bang iba pang issue. Kaya sinabi ni Sanho sa kanyang ama na meron isa. Kaya biglang nagtaka ang kanyang ina kaya tinanong siya nito kung ano iyon. Sinabi ni Sanho na ito ay tungkol sa kanyang kapatid na si Yeonho. Kaya biglang nagulat ang lahat sa sinabi ni Sanho. At dagdag niya pang sinabi na sa palagay niya ay kailangan nilang dalhin si Yeonho sa kanyang Martial Academy. Nang marinig iyon ni Yeonho para bang gumuho ang kanyang mundo sa pagkabigla. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang matandang pulubi at sinasabi niya sa iskolar na kahit si Master Musan at Paeng Dogek ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagbanggit sa pangalan ni Yeonho. At doon nagsimula ang dakilang kasaysayan. Noon, walang makakaisip na ang tamad na batang ito, balang araw ay yayanigan ang buong mundo. Tumingin si Yeonho pabalik ng may malungkot na ekspresyon, tila siya ay napilitan lang na sumama sa kanyang kapatid papunta sa kanilang Martial Academy. Makikita ang nakababatang kapatid ni Yeonho na umiiyak, nang makita niya na papaalis na ang kanyang nakakatandang kapatid, at hinihiling niya sa kanya na huwag nang umalis. Siya si Wee Suryon ang nakakabatang kapatid ni Yeonho. Habang ang kanyang ama ay sobrang saya at malakas niyang sinisigaw kay Yeonho na bumalik siya dito bilang isang lalaki. Habang ang kanyang ina ay pinapaalalahanan ang kanyang anak na ingatan ang kanyang sarili. Habang siya ay papaalis sinabi ni Yeonho sa kanyang nakababatang kapatid na huwag umiyak, dahil babalik siya dito.
Kaya agad na kinawayan siya ng kanyang kapatid, habang ang kanyang ina ay inutusan ang kanyang asawa na tumigil na sa kakatawa. Sinabi ng matandang pulubi na ang kanilang paglalakbay ay nasa maayos. Kaya habang abala si Sanho na nakatingin sa kanyang harapan, makikita si Lianho na nakadapa na sa kanyang kabayo, tila siya ay pagod na at inaantok. Kaya tinanong ni Lianho ang kanyang kapatid kung malapit na ba sila. Sinabi ni Sanho na may 10 araw pa ang natitira. Nang marinig ni Lianho na 10 araw pa ang natitira, si Lianho ay nagulat. Kaya sinabi ni Sanho sa kanyang kapatid na makakarating sila doon sa loob ng 5 araw kung marunong sumakay ng kabayo si Lianho. Mula doon, sinabi ni Lianho kay Sanho na hindi pa siya nakasakay sa kabayo kahit isa. Sinabi ni Sanho na hindi niya sinisisi si Lianho at sinasagot lang niya ang tanong ni Lianho. Hiniling ni Lianho kay Sanho na magpahinga at tinanong niya kung alam niya ba kung gaano katarik ang burol na ito. Pagod na pagod siya, at pakiramdam niya ay sesabog ang kanyang likod at puwitan. Nang makakita ng ilang tao na nakahiga sa ilalim ng patay na puno, itinuro ni Lianho ito at sinabi kay Sanho na tumingin doon, dahil meron ding nagpapahinga na mga tao. Nang makita iyon, nagulat si Sanho, nakaramdam siya ng kakaiba sa mga ito. Kaya kaagad bumaba si Sanho sa kanyang kabayo, at tinanong siya ni Lianho kung saan siya pupunta. Lumapit si Sanho sa harap ng mga nakahigang katawan. Habang sinusuri sila, tinanong ni Lianho si Sanho kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Sanho kay Lianho na huli na sila, dahil ang lahat ng mga taong nakahiga doon ay patay na. Nang marinig iyon, nagulat si Lianho. Pagkatapos may ipinakita si Sanho kay Lianho, na sinasabing ito ay isang pamamaraan na tinatawag na flower indulging palm. Kaya tinatanong ni Lianho si Sanho kung ano naman ang flower indulging palm. Kaya ipinaliwanag ni Sanho kay Lianho na dati itong tinatawag na crimson flower palm. Ngunit dahil sa isang rapist na nagngangalang Sojuak na naglibot sa paggawa ng masasamang gawa gamit ang pamamaraang ito, tinawag itong flower indulging palm. Biglang nagulat si Lianho nang marinig ang salitang rapist kaya sinabi niya kay Sanho na ang ibig niya bang sabihin ay narito lang siya sa paligid. Sinabi ni Sanho na pinuntahan ng rapist ang mga babaeng umakyat sa bundok. Kaya ang ibig sabihin ng mga katawan na ito ay tinambangan sila ni Sojuak habang sinusubukang kumuha ng babae. Sa madaling salita, may babaeng nasa panganib sa isang lugar sa paligid. Kaya sinabihan niya si Lianho na manatili muna rito, at siya ay babalik kaagad. Kaya malakas na sumisigaw si Lianho kay Sanho na ang ibig niya bang sabihin ay mananatili siya dito kasama ang mga bangkay na ito. At malakas na tinatawag niya ang kanyang kapatid na huwag siyang iwan dito kasama ang mga bangkay na ito. Ngunit si Sanho ay napakalayo na nang narating. Kaya wala na siyang magawa at tanggapin na lang na mag-isa na lang siya dito. Makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Tumingin siya sa paligid. Tinitingnan niya ang mga kabayo at ang katawan ng mga bangkay na nasa kanyang gilid. Sinabi niya na mukhang mababaliw siya dito. Hanggang sa dumating ang gabi, si Lianho ay nagrereklamo sa kanyang kapatid. Tinawag niya itong sinungaling, sinabi niyang babalik siya kaagad, ngunit bakit siya natagalan? Dapat sinama niya na lang ako. Iniisip niya na baka may nangyari sa kanyang kapatid, ngunit walang paraan na mahuhuli siya ng ganito. Pagkatapos sa di kalayuan ay umungol ang mga mababangas na hayop na nagkalat sa paligid. Kaya naisip niya na dapat may gawin siya, baka maging hapunan lang siya ng tigre kung maglalaway lang siya dito. Ngunit biglang kumulog at kumidlat sa kanyang likuran, kaya bigla siyang napasigaw dahil sa takot. At nagsimula nang bumuhos ang ulan. Kaya napapatulala na lang si Lianho, habang hawak-hawak niya ang kanyang kabayo. Iniisip niya na siya talaga ay nababaliw na. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas at umalis mag-isa mula sa kanyang kinaroroonan. Si Lianho ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, habang iniisip niya kung paano siya napunta sa ganito. Buong lakas niyang tinutulak ang kanyang kabayo, habang may nakalagay na mga bangkay sa likod ng kanyang kabayo. At sinasabi niya na hindi niya sila kayang iwan, dahil baka maging pagkain lang sila ng tigre. At hindi niya naman sila maililibing dahil umuulan. Kaya naisip niya na kailangan niyang maghanap kaagad ng masisilungan. Ngunit biglang umungol ang kabayo at huminto ito. Kaya malakas na sinisigaw ni Lianho sa kanyang kabayo, kung hindi ba siya nakikinig sa kanya.
Kaya habang patuloy na pumapatak ang malakas na ulan, biglang kumidlat sa kanilang harapan. Kaya natakot ang kabayo sa di inaasahan ay biglang sumipa ang kabayo na tumama kay Yenho, na dahilan ng kanyang pagtilapon. At siya ay sumigaw ng malakas, dahil sa lakas ng pagkasipa sa kanya. At siya ay tumilapon at gamulong-gulong pababa. At siya ay bumagsak sa nagtutumpukan na mga dahon. At bigla siyang nahulog sa ilalim. At bumagsak siya sa lupa, habang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon, at napapahawak siya sa kanyang likod dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak sa lupa, at siya ay nagrereklamo dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang kabayo. Ngunit bigla siyang nagulat, nang matagpuan ang kanyang sarili sa isang kuweba. At siya ay natutuwa, dahil nakahanap siya ng masisilungan mula sa ulan. Pagkatapos ay biglang dumating ang kanyang mga kabayo sa kuweba, at kaagad niya itong itinali sa isang malaking bato. At sinabi niya na hindi niya sila kayang pabayaan na lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakita niya ang kanyang marumi at basang damit. Naisip niya na anong gulo itong kanyang napasukan, kaya ito ang dahilan kung bakit mas gusto niyang manatili sa bahay. At naisipan niyang mag-iwan ng marka sa labas ng kuweba para mahanap siya ng kanyang kapatid. Kaya habang siya ay abalang tumitingin sa labas ng kuweba at umaasa na mahahanap siya kaagad ng kanyang kapatid. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng antok. Kaya naisipan niyang siya ay matutulog na lang. Kaya habang siya ay nakahiga sa malamig na lupa, iniisip niya na sana ay walang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi niya na ang kanyang kapatid ay malakas, kaya walang paraan na siya ay mapapahamak. At sinisigurado niya na siya ay babalik at hahanapin siya. Pagkatapos ay bigla siyang nakatulog. Habang siya ay mahimbing na natutulog, hindi niya napansin na ang kanyang mga kabayo ay biglang natanggal ang mga tali. At biglang nagkaroon ng liwanag sa labas ng kuweba at biglang nawala ang kanyang mga kabayo. Pagkawala ng liwanag at bumalik sa isang madilim na kapaligiran at nababalot ng isang katahimikan, habang si Yenho ay mahimbing na natutulog. Biglang may asul na enerhiya ang lumapit sa kanya at binalot ng asul na enerhiya ang buong katawan ni Yenho. At siya ay dinala nito pa itaas, at lumipad kung saan. Ang asul na enerhiya ay nagsimulang dalhin ang natutulog na si Yenho sa isang lugar. At makikita si Yenho na pinasok sa kabilang bahagi ng kuweba. At makikita na biglang naglaho ang asul na enerhiya mula sa kuweba. At makikita si Yenho na biglang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napansin niya na parang nag-iba ang kuweba. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili kung nasaan siya. Sa isip niya parang kagaya ito ng kuweba na kinaroroonan niya. Ngunit napansin niya ang iba't ibang istruktura, kaya iniisip niya kung nasa malalim ba siya ng kuweba, gamulong ba siya pailalim habang natutulog. At bigla siyang nakarinig ng isang boses na nagsasabing siya ang nakatadhanang tao. Kaya biglang napasigaw si Yenho dahil sa takot. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa dahil sa pagkabigla. Pagkatapos ay tumingin siya sa itaas at nakita niya ang isang asul na liwanag na nasa kanyang harapan. Na sinasabi sa kanya na maligayang pagdating sa nakatakdang lugar. Ang tagapagmana ng kanyang Radiant Sword. Kaya tinatanong ni Yenho kung ito bang kumikinang na bagay na nasa kanyang harapan, ang nagsasalita. Sinabi ng misteryosong boses, na oo, nalampasan niya na ang mga limitasyon ng isang pisikal na nilalang. At siya ay nakikipag-usap sa kanya mula sa kabila ng oras at espasyo. Ang misteryosong boses ay nagsasabi kay Yenho na tanggapin ang kanyang kalooban at mamuno sa mundo. Nang marinig iyon, sumigaw si Yenho, at sinasabi niyang may multo. Sinabi ng misteryosong boses kay Yenho na huwag matakot, dahil siya ay matagal ng patay. At tanging ang kanyang kalooban lamang ang naiwan dito. Inihanda niya ito para sa isang taong pupunta dito. Pagkatapos niyang tanggapin ang kanyang kalooban ng walang pag-aalinlangan. Iniisip ni Yenho na parang pamilyar ang sitwasyong ito. Isang kuweba na walang presensya ng tao, kalooban ng isang matanda. Sa isang nakakadiri ng ngiti, iniisip ni Yenho na ito ba ay isang nakatakdang pagkakataon. Sa tingin niya ay ginagantimpalaan siya ng langit sa kanyang kabaitan. Hindi na niya kailangang pumunta sa martial training hall kung magiging malakas siya dito. Sinabi ng misteryosong boses, na wala ng oras at manahin ang kanyang espada at ituwid ang moral ng mundo. Tuturuan niya si Yenho ng kanyang Radiant Sword at hihilingin kay Yenho na magsanay ng walang hanggan.
Nang marinig iyon ni Lianhou, siya ay sumang-ayon sa sinabi ng misteryosong boses. At dagdag pa ng misteryosong boses na nagsasabi kay Lianhou na siya ay may sapat na talino kung siya ay may dugo ng matanda. At kung siya ay magsasanay ng husto dito sa loob ng 30 taon, dapat niyang gayahin ang kanyang mga teknik sa kaunting paraan. Biglang nagulat si Lianhou sa kanyang narinig mula sa boses, kaya tinanong niya ito kung talaga bang 30 taon ang kailangan para lang magaya ang kanyang teknik. Kaya kinumpirma ito ng misteryosong boses at sinabing tama ang kanyang sinabi 30 taon. Kaya sinabi ni Lianhou sa boses na teka lang. Hindi niya akalain na para sa kanya ang tadhanang ito. Ngunit mas maganda kung humanap na lang sila ng iba. Ang misteryosong boses ay biglang natigilan. Kaya tinanong niya si Lianhou kung bakit. Sinabi ni Lianhou na mas gugustuhin niyang pabayaan ito kaysa manatili dito ng 30 taon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa matandang pulubi, sinasabi niya na ang pagkikitang iyon ng tamad na si Lianhou at ang misteryosong boses ang nagpasimula kay Lianhou na maging isang malakas na martial artist. Bumalik ang eksena sa loob ng kuweba, kung saan nakangiting sinabi ni Lianhou sa misteryosong boses na hindi niya iniisip kung ito ay tadhana. Mas mabuti raw na humanap na lamang siya ng iba pa. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko upang magpaalam, saka mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bigla siyang napatigil nang marinig niya ang boses ng isang matanda na nagsasabing maghintay. Kaagad siyang lumingon upang tingnan ito. Paglingon niya, nakita niyang nagbago ang asul na liwanag at naging isang matandang lalaki, na paulit-ulit na sinasabi kay Lianhou na maghintay muna sandali. Ang pangalan ng matandang ito ay si Baekmuhan. Nang makita ni Lianhou ang matanda, walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip na magulat, siya ay nagalit at diretsyong sinabi na tama ang kanyang hinala, ang matanda ay isang manloloko. Dahil dito, galit namang sinagot ng matanda kung paano nagagawa ng isang bata na tawagin siyang manloloko. Ipinaliwanag ni Lianhou na unay nagkunwari itong ibang anyo, at nang hindi yun gumana ay saka lamang ipinakita ang kanyang tunay na hitsura. Ngunit itinanggi ng matanda, at sinabi niyang hindi siya nagkukunwari, isa siyang espiritong humiwalay na sa kanyang katawan. Hindi naniwala si Lianhou, kaya kaagad niya itong inatake. Subalit tumagos lamang ang kanyang kamay sa mukha ng matanda at siya'y bumagsak sa lupa. Tinanong tuloy siya ng matanda kung ano ba ang ginagawa niya. Nang makita ni Lianhou na tumagos ang kanyang suntok, napasigaw siya at sinabing ang matanda ay isang tunay na multo. Nagulat ang matanda sa sinabi ng bata, kaya ipinaliwanag niya na iyon ay Spirit Transmission Arts, isang teknik na tanging mga martial artist na may napakataas na antas lamang ang nakakagamit. Pero matigas si Lianhou at tinawag pa rin silang mga multo. Dahil dito, biglang nagalit ang matanda at sinigawan siya, sinasabing hindi siya multo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa matandang pulubi, na patuloy na ikinukwento sa iskolar ang tungkol kay Lianhou. Sinabi niya sa iskolar na ganoon unang nakilala ni Lianhou ang kanyang magiging guro. Tinanong ng iskolar ang matandang pulubi kung totoo bang umiiral ang Spirit Transmission Arts. Ipinaliwanag ng pulubi na isa itong teknik na nakakamit lamang ng mga martial artist na nasa pinakamataas na antas. Nagtanong pa ang iskolar kung sino ang isa sa mga martial artist na nakakagamit nito. Kaya tinanong siya ng pulubi kung kilala ba niya ang Sword Emperor. Sumagot ang iskolar na syempre, dahil ang Sword Emperor ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan, ang pinakadakilang mandirigma ng 1000 espada ng Baek Clan, at isang guro na hindi malilimutan sa kasaysayan ng martial arts. Sinabi ng matandang pulubi na tama, at ang tinutukoy niya ay si Baekmuhan, ang Radiant Sword, na kalaunan ay tinawag na Sword Emperor, at siyang naging guro ng Radiant Martial Sovereign. Biglang nagulat ang iskolar sa narinig, kaya tinanong niya kung hindi ba't mahigit 300 taon na ang nakalipas nang nabuhay ang Sword Emperor. Tumango ang matandang pulubi at sinabing totoo iyon, dahil ang Sword Emperor ay mula sa isang nakalimutang henerasyon. Ngunit totoo pa rin na siya ang naghubog kay Lianhou. Nang marinig ito, humanga ang iskolar at tinanong kung agad bang hiniling ng Radiant Martial Sovereign na maging disipulo ng Sword Emperor. Ngunit sinabi ng matandang pulubi na kabaligtaran ang nangyari. Ang Sword Emperor, na inisip na walang sinuman sa kanyang mga tagapagmana ang naghanap sa kanya sa loob ng 300 taon, kaya naman siya ay talagang nangangailangan ng disipulo sa lahat ng paraan. Kaya sinabi niya kay Lianhou na dapat siyang maging kanyang disipolo.
Kaya't casual na tinanong ni Yenho ang matandang lalaki kung bakit ito nagtatampo. At saka hindi naman ako taga Baek Clan, kaya sinabi niya na hindi siya matututo mula sa kanya at aalis na lang siya. Ngunit sinabi ng matanda kay Yenho, akala mo ba basta na lang kitang pakakawalan? Kasabay noon, isinara ng matanda ang pasukan ng kuweba. Nina si Yenho nang makita iyon. At nagsimulang tumawa ang matanda at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Ang pintuan ng kuweba ay isang napakakapal na batong tarangkahan, at sa kakayahan ni Yenho ngayon, hinding-hindi niya ito kayang buhatin o basagin. Ngunit kung matututo siya ng martial arts ng matanda, kakayanin niyang hiwain iyon na para bang isang pirasong papel. Ngunit sinabi ni Yenho sa matanda na hindi iyon makakatulong, sabay bunot sa kanyang espada. Nang makita ito, sinabihan ng matanda si Yenho na sinabi na niyang hindi kayang hiwain iyon gamit ang kasalukuyang kakayahan ni Yenho. Ngunit sa halip na umatras, sinimulan ni Yenho ang pagpukpok sa pader na bato gamit ang kanyang espada. Kaya napatulala na lang ang matanda at tinanong si Yenho, ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Yenho, sinabi niya sa matanda, kung hindi ba niya nakikita. Naghuhukay siya ng butas, at dagdag pa na sinabi ni Yenho, na kahit gaano kalakas ang bato, bato pa rin iyan. Kung paulit-ulit kong kukuskusin gamit ang bakal, mababasag din ito. Siguro sa loob ng 1 o 2 taon, makakagawa ako ng lagusan palabas. Kaya biglang nagtaka ang matanda kaya tinanong niya si Yenho, kung gagawin niya ba talaga iyan sa loob ng 1 o 2 taon. Biglang napatawa si Yenho at sinabi niyang, nakakatawa kang magsalita niyan. Ikaw na mismo ang nagsabing 30 taon mo akong sasanayin. Ang matanda ay nagngangalit na sa galit, sa isip niya, ang hayop na ito, baliw na yata. Ngunit alam niyang hindi rin niya basta mapapatay si Yenho. Lumapit ang matanda at sinubukang kumbansihin si Yenho, at sinabi niyang, subukan mo lang matuto, hindi kita bibiguin. Ngunit sinabi ni Yenho sa kanya, hindi kita gusto. Kaya't nagbaba ng kondisyon ang matanda. Sinabi niya na, pagkatapos ng 20 taon, papayagan kitang umalis. Pagkarinig nito, humiga si Yenho at sinabing, 20 taon. Sobrang tagal, siguro iisipin ko pa kung ginawa mong 3 taon. Nag-init ang ulo ng matanda at tinawag siyang bastardo sa isipan, ngunit ngumiti ito at nagsabi, 3 taon. Gusto mong matutunan ang martial arts ng Sword Emperor sa loob ng 3 taon. Kahit si Zhang Sanfeng pa ang mabuhay muli, hindi niya magagawa iyon. Bumangon si Yenho at sinabi niyang, kung ganon, mukhang hindi tayo para sa isa't isa. Namula sa galit ang matanda, nagmura ng nagmura, at sa huli ay sumigaw ng, 5 taon. Bigyan mo ako ng 5 taon, gagawin ko ang lahat para maging pinakamalakas ka sa buong mundo. Kaya napaisip si Yenho, pinakamalakas sa buong mundo sa loob ng 5 taon. At dagdag pa, hindi pa siya nakakarinig ng espiritu na kasing linaw ng matanda. Medyo naisip niya, baka hindi basta-basta na ibibigay ang teknik sa pamamagitan lang ng salita. Kung ganun, maaaring nagsasabi ng kalahating katotohanan ang matanda, at baka nga siya talaga ang pinakamalakas na martial master sa buong mundo, noon. Kaya nagpa siya si Yenho na gamitin ang pagkakataon upang maging martial master. Sinabi niya, sige, susubukan ko. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa matandang pulubi, kung saan sinasabi niya sa scholar na hindi agad nalaman ni Yenho na ang matandang iyon ay ang Sword Emperor. Ngunit ang Sword Emperor ay medyo kapos palad din at sa kasamaang palad. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, ang taong nakasalubong niya ay isa palang tamad na batugan. Nagngingit-ngit ang matanda at sumigaw, bastardo! Gumising ka! Ngunit sinabi ni Yenho na pagod na siya. Kaya tinanong niya ang matanda, kung hindi ba siya natutulog. Pagkatapos ay napagtanto niya na patay na nga pala ang matanda. At dagdag pa na sinabi ni Yenho na siya ay isang tao, at ang tao ay nangangailangan ng pahinga at tulog. Kaya tinanong niya ang matanda, kung hindi ba niya alam iyon. Samantalang si Baek Muhan ay napapamura na lang, isinumpo ang lupa, at ang buong kalangitan. Ngunit humingi parent siya ng tawad kay Yenho at sinabi niya na kung maaari na ba nilang simulan ang kanilang pagsasanay. At sa huli, ang tanging disipulong natanggap ng matanda bago siya mamatay ay isang tamad na batugan. Sinabi ni Yenho sa matanda kung bakit mag-e-ensayo agad kakagising niya lang, si Yenho ay halos natulog lang ng buong araw at isang beses lang nag-practice ng mga galaw.
Kaya galit na sumisigaw ang matanda kay Yeonho at sinabi niya na sa kanyang bilis, aabutin sila ng 50 taon, imbes na 5 taon lang. Tinanong ni Yeonho ang matanda kung wala bang mas madaling paraan para matuto. Sinabi ng matanda na madali na nga iyon. Naisip ni Yeonho na kung hindi lang sana nagsasalita ang matanda, mas hindi ito nakakainis. Sinabi pa niya na kaya kailangan niyang makatagpo ng tunay na mahusay na guro. Halos pumutok sa galit si Baekmuhan at muntik ng mag-catchy deviation, kung nagkataong may katawan siya. Naisip ng Sword Emperor na gusto niyang magtagumpay sa mundo, na maipasa ang kanyang martial arts, ngunit naiwan siyang espiritu na nakatali sa ganitong kalagayan, at napipilitang magtiis sa miserableng estado. Kung may katawan lang siya, babanatan muna niya si Yeonho at pagkatapos ay tuturuan ito. Makikita si Yeonho na nakahiga at gumugulong. Tinawag niya ang matanda na Master, at tinanong kung paano nito nagawa iyon. Nagulat ang matanda at nagtanong, ano? Sinabi ni Yeonho, yung pagbagsak ng batong pintuan. Hindi ba pwede mong gamitin ang kapangyarihang iyon para kontrolin ang katawan ko at turuan ako ng martial arts? Sinabi ng matanda na hinayla lang niya ang isang PC ng isang aparatong ginawa na niya noon pa. Nagtaka si Yeonho kung paano yun nangyari gayong wala namang katawan ng matanda. Sagot ng matanda, walang kinalaman iyon sa katawan. Gumamit lang siya ng psychic levitation at pinagalaw ang PC gamit ang chi. At biglang may naisip ang matanda at nakahanap siya ng kakaibang ideya. Napatawa siya ng malakas at naisip kung bakit hindi niya ito naisip noon pa. Tuloy-tuloy ang nakakalokong tawa ng matanda, habang si Yeonho ay nagtataka. Kaya tinanong niya ang matanda, kung ano ba ang kanyang problema. Tuluyan ka na bang nabaliw? Sinabi ng matanda, masyado lang siyang nakatuon sa iniisip na wala siyang katawan at baka may kulang sa kanya, dahil pinapanatili niya ang kanyang espiritu sa loob ng 300 taon. Pero, salamat kay Yeonho, may natutunan siyang mahalagang bagay. Nagulat si Yeonho kaya tinanong niya ang matanda kung ano ang binubulong niya. Ngunit biglang may dumaan kay Yeonho. Sa una, hindi niya napansin kung ano yon. Ngunit nang tumingin siya, nakita niya ang isang batong nakabaon sa dingding ng kuweba. Habang masayang tumatawa, sinabi ng matanda na salamat kay Yeonho, dahil sa kanya, naunawaan niya na kahit wala na siyang katawan, kaya pa rin niyang pagalawin ang mga bato kailanman niya gustuhin. Dahil dito, biglang natakot si Yeonho at umurong. Nagpatuloy ang matanda, at habang pinalulutang ang ilang bato ay sinabi niya na kung kaya niyang igalaw ang mga bato, kaya rin niyang gumawa ng mas higit pa rito. Nang makita ito, agad na sinabi ni Yeonho sa matanda na tumigil at gusto niyang makipag-usap. Ngunit biglang ipinalipad ng matanda ang mga bato papunta sa kanya, at halos matabyunan si Yeonho ng naglalakihang mga bato. Mula noong araw na iyon, nagpatuloy ang pagsasanay ni Yeonho at ng kanyang master araw at gabi. Natuto siya ng espada ng walang tigil tuwing araw, at nakikipagtalo naman siya sa matanda tuwing gabi. Kapag natutulog si Yeonho, sinusubukan niyang gamitin ang walang kapantay na Dream Mythic Arts na itinuro sa kanya ni Baekmuhan. Ang kanyang pamumuhay ay naging espada, at ang kanyang buhay ay naging espada. Walang tigil ang kanilang pagsasanay, hanggang sa dumating ang araw na makikita si Yeonho na walang kahirap-hirap na pinaghihiwa ang mga lumilipad na bato. Wala nang oras si Yeonho para maging tamad. At biglang napangiti si Baekmuhan nang makita ang kanyang disipulo. Ang dating tamad na bata ay nagbago ng lubusan. Mabilis na lumipas ang 5 taon, na parang isang kisap mata. Gamit ang kanyang kamay, itinaas niya ang pintuang bato ng kuweba. Sa loob ng 5 taong pananatili roon, dumating na ang oras ng kanyang pag-alis. Ninanam niya ang malamig na simoy ng hangin sa labas, at sa wakas ay nakalabas na siya. Sa kanyang pagbabalik, niyanig niya ang buong mundo. Isang araw bago siya makalabas, habang natutulog si Yeonho, tinawag siya ng matanda. Habang bumabangon, sinabi ni Yeonho na gusto pa niyang matulog ng kaunti. Makikita ang pagkabigla sa mukha ni Yeonho. Ang matanda ay payapang nakaupo nang nakalapat ang mga paa. Sinabi nito kay Yeonho na lumapit sa kanya. Nang sila'y magkaharap na nakaupo, tinanong ni Yeonho ang matanda kung ano ang nangyayari. Sinabi ng matanda na buong buhay niya ay pinag-aralan niya ang sining ng pakikipaglaban. At ang tanging hangarin niya ay makita ang dulo ng mundo. Dahil dito, wala na siyang pinansin kundi ang martial arts. At sa pagtatapos ng kanyang walang humpay na pagsasanay,
naging isa siyang bagnuting matanda na nilalayuan maging ng kanyang sariling angkan. Sa isip ni Yeonho, ano bang meron sa matandang ito ngayon? Hindi naman siya dating ganito. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang sinasabi. Kung iisipin, malinaw naman kung bakit hindi ako hinahanap ng aking angkan. Dahil iniwan ko ang aking mga anak at pamilya para sa martial arts. Akala ko sa pag-abot ko sa sukdulan ng martial arts ay makakamtan ko ang lahat. Pero nagkamali ako. Ang martial arts ay ginawa ng tao. Kaya kung hindi ka lumakad kasama ang mga tao patungo sa dulo ng espada, walang kabuluhan iyon. Ikaw Yeonho, ang nagpa-realize niyan sa akin. Sinabi ng matanda na ngayon lang siya nakapagturo sa isang tao. Naalala niyang madalas siyang naiinis at nagagalit. Ngunit sabay din niyang naranasan ang kasiyahan at tuwing makita ang paglago ni Yeonho. Natutunan din niyang magmahal at magkaroon ng pagkalinga. Tinawag ni Yeonho ang kanyang master at tinatanong niya ito, kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Para siyang nagpapahiwatig na parang hindi na sila magkikitang muli. Kinumpirma ito ng matanda at sinabing, panahon na. Nagpanik si Yeonho at nagtanong, ano bang sinasabi ninyo? Sa tingin mo ba maloloko mo ako? Sabi mo magsasanay tayo ng 30 taon, 5 taon pa lang ang lumilipas. Kailangan nyo pang manatili ng 25 taon. Ngunit sagot ng matanda, oo sinabi ko nga iyon. Pero ang internal chi na ibinigay ko sa iyo sa anyo ng elixir ay para makapamuhay ka rito ng hindi kumakain. Hindi yun madaling panatilihin, gaya ng iniisip mo. Wala na akong natitirang lakas. Panahon na para mag-palm. Malulungkot at kinakabahang tanong ni Yeonho sa kanyang master. Bakit hindi niya kaagad sinabi? Kung sinabi niyo sana umalis ako, upang maghanap ng pagkain at bumalik para magpatuloy sa pagsasanay. Ngunit inisip ng matanda na kung lumabas si Yeonho, baka hindi na ito bumalik. Sinabi ng matanda kay Yeonho na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos siya ay tumayo at sinabi niyang nagustuhan niya ang panahon na magkasama sila. Nais niya sanang masaksihan ang paglalakbay ni Yeonho sa mundo, pero sapat na rin ito. Tinitigan ng matanda si Yeonho ng may pagmamahal, at sa kanyang paningin ay nakita niya si Yeonho na naglalakbay sa iba't ibang lugar. Lumabas ka, at tingnan mo ang mundo. At itanim mo ito sa iyong puso. Kapag ganoon, natural na susunod ang iba pang bagay. Pero bago mo makita ang mundo, unahin mong makita ang mga tao. Tinawag ni Yeonho ang kanyang master. Ngunit sinabi ng matanda, na habang siya ay tumingin paitaas, hindi niya nakita ang nasa paanan niya. Kaya huwag mong gawin ang parehong pagkakamali ko. Kung hindi man tayo muling magkita, kung walang ibang makakaalam na umiiral ako, nasa bawat galaw mo at sa iyong swordsmanship ang mga iniwan ko. Kahit hindi ka maging dakila o tanyag, ayos lang iyon. Tinawag ni Yeonho ang kanyang master, sinabi niya na hindi pa kayo pwedeng umalis. Marami pa akong hindi natutunan, pakiusap, manatili pa kayo kahit isang araw lang. Ngunit habang unti-unting naglalaho, narinig niya ang huling salita ng Sword Emperor na si Baekmuhan. Na maging masaya ka. Nilapitan ni Yeonho ang lugar kung saan biglang naglaho ang kanyang master. Siya ay biglang nalungkot habang naaalala ang kanyang master. Pagkatapos ay bigla siyang napaiyak, at sinabi niya, na pwede naman sana niyang sinabi sa kanya ng maaga. Pagbalik sa kasalukuyan, kitang-kita ang pagkainis ni Yeonho sa kanyang mukha. Sinabi niya na kaya pala umalis ang matanda nang hindi sinasabi sa kanya ng maaga. At mas lalo pa siyang nainis nang makakita siya ng damit na may kakaibang nakasulat. Sinabi niya sa matanda kung kailan pa kaya naipon ang lahat ng ito. Pagkatapos ay minura niya ang matanda at sinabi niya na dapat sana ay umalis na lang siya ng maayos. Maya-maya lang ay biglang sumigaw si Yeonho, at sinabi niya, kung ano ba talaga ito. Pagkatapos bumalik tayo kung saan, bago mawala ang matanda, siya ay nagsulat ng isang mensahe sa damit ni Yeonho. At sinasabi dito kung bakit hindi pa rin kumpleto ang martial arts ni Yeonho kahit ginawa niya ang lahat para matutunan ito sa loob ng 5 taon. Dahil alam ni Baekmuhan na hindi na mag-eensayo si Yeonho kapag nawala siya, nag-iwan siya ng isang uri ng pamamaraan sa katawan ni Yeonho. Ang ibig sabihin, ang panloob na elixir ni Baekmuhan na nilunok ni Yeonho ang magiging dahilan ng patuloy na pag-unlad ng kanyang martial arts. Maaring isipin na automatiko na lang siyang lalakas, pero hindi ganoon.
Kung ang martial arts na natututunan at nararanasan ni Yen-Ho ay mas mabagal kaysa sa bilis ng paggalaw ng elixir, sisip-sipinibikmuhan ang kanyang panloob na enerhiya at mamamatay si Yen-Ho. Sa madaling sabi, mamamatay si Yen-Ho kung magiging tamad siya sa pagsasanay. Dahil sa pagkainis, sinabi ni Yen-Ho na wala talagang magandang balak ang matandang iyon. At ayon pa sa ibang nakasulat sa kanyang damit, kaya kailangan niyang maglakbay sa mundo at makakita ng iba't ibang bagay. At kapag nasilayan niya ang mundo, may mararamdaman siyang bagay, at kapag may naramdaman siyang bagay, may matututunan siya. At pahabol pa ng matanda, huwag siyang makontento na maging maliit na tao na nananatili lamang sa maliit na lugar. Tumingin ka sa malalaking bagay at maging isang dakilang tao. At ang unang lugar na dapat niyang puntahan ay ang Rulan. Doon niya dapat hanapin ang pinakadakilang iskolar sa mundo at manatili sa kanya. Siguradong may mararamdaman ka, pagkatapos ng Rulan. Kaya biglang nagtaka si Yen-Ho at natigilan, sa gustong ipagawa sa kanya ng kanyang master. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas at minura ang kanyang master at sinasabi niya sa kanyang master, kung ilang lugar pa ba ang gusto niyang papuntahan sa kanya. Kaya bago siya umalis upang maglakbay, siya ay nag-stretching muna, dahil sa layo ng kanyang lalakarin. At sinabi niya na dapat ay uuwi na siya sa ngayon. At sigurado siya na nasa maayos ang kanyang kapatid. At sinabi niya na babalik siya sa kanila, pagkatapos niyang maayos ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala aking ina at ama, dahil malapit na akong bumalik. Pagkatapos ay tumingin siya sa kuweba, kung saan siya namalagi, at tila malalim ang kanyang iniisip. At sinabi niya na kailangan niyang gawin ang nararapat. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ng kuweba bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa kanyang master. At bago siya umalis, tumingin siya sa kuweba sa huling sandali, sinabi niya na hindi siya babalik, at maaalala niya ang kanyang mga pangungulit sa kanya, hanggang sa huli. Pagkatapos ay tuluyan ng umalis si Yen-Ho, ngunit habang siya ay papalayo, tinatanong niya ang kanyang sarili, nasaan nga ba ang Rulan? Tila siya ay aalis nang hindi alam kung saan direksyon siya papunta. Di nagtagal ay napuno ng katahimikan ang paligid. Biglang may lumabas sa harap ng kuweba, at iyon ay ang kanyang master na malakas na tumatawa na parang demonyo. Sinasabi niya na kung hindi matututo si Yen-Ho tungkol sa mundo, matutuyo siya na parang bangkay at mamamatay. Kaya anong klaseng martial arts ba ang umiiral sa mundo na ganoon? Sinabi niya na hindi niya kayang basta na lang hayaan mamuhay si Yen-Ho na kung saang liblib na lugar lang. Sobrang lawak ng mundo para payagan niya iyon. At masasayang lang ang kanyang martial arts kung ganoon. Kaya napapangiti siya, habang tinitingnan ng kanyang disipolo na unti-unting lumalayo. At bago siya maglaho, sinabi niya na masaya siya at salamat kay Yen-Ho. At sana maging masaya siya. Bigla niyang naramdaman na parang may dumaan sa kanyang kakaiba, at naamoy niya ang mga damo sa paligid. At lumipas ang ilang araw, sa probinsya ng Kaifeng. Makikita si Yen-Ho na nakarating na sa Kaifeng, at bigla siyang huminto mula sa kanyang paglalakad. At makikita si Yen-Ho na sa sobrang payat, at nanunuyo ang buong katawan, dahil sa layo ng kanyang nilakbay. At tinanong niya sa isang estranggero, kung ito na ba ang Kaifeng. At makikita si Yen-Ho na nakatayo sa harap ng grupo ng mga pulubi. Kinumpirma ito ng lalaki, sinabi niya na ito nga ang Kaifeng. Ngunit sa kanyang isipan, ay tinatanong niya ang kanyang sarili, kung sino kaya ang bangkay na ito. At siya si Jiang Il, ang branch leader ng Beggar Sect. Sinabi ni Yen-Ho kay Jiang Il, na kaya siya narito ay may kailangan siyang itanong. Kaya tinanong ni Jiang Il si Yen-Ho, kung may pera ba siya. Kaya tinanong ni Yen-Ho si Jiang Il at sinabi niya, kung kailangan ba niyang magbayad sa kanila. Kaya sinabi ni Jiang Il, na syempre, kailangan niyang magbayad, dahil sa mundong ito ay wala ng libre. Pagkatapos ay tinitigan niya ito, na may konting awa. Sa isip niya ay mas nakakaawa pa ang kalagayan ng taong ito kaysa sa kanila. At napansin niya rin kay Yen-Ho ang boses nito ay parang wala pa siya sa edad na 20, pero ang kanyang mukha ay mukhang nasa 50 na. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng pulubi na tulad nito sa lahat ng pulubi na kanyang nakilala. Kaya napagpasyahan ni Jiang Il, na hindi na siya pababayarin at gagawin niya ito ng libre para sa kanya, dahil nasa iisang larangan lang naman sila. At iyon ang patakaran sa kanila.
Kaya puno ng pagtataka na tinanong ni Lianhou si Jiang Il, kung anong larangan ang kanyang sinasabi sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Jiang Il sa kanya, na dahil pareho silang pulubi, kaya libre na lang para sa kanya. Nang marinig iyon ni Lianhou, ay agad niyang tinanong si Jiang Il, kung paano siya naging pulubi. Kaya sinabi ni Jiang Il sa kanya na halata naman sa kanyang hitsura na isa siyang pulubi. Dahil sa itinatanggi ni Lianhou na siya ay isang pulubi, si Jiang Il ay medyo nainis sa kanya. Kaya sinabi niya na kung wala siyang pera, ay hindi niya siya matutulungan, kaya pwede na siyang umalis, at bumalik na lang siya kapag meron na siyang pera pagkatapos niyang mamalimos. Kaya tinanong ni Lianhou si Jiang Il, kung bakit naman siya mamalimos kung hindi naman siya pulubi. Biglang naging seryoso ang mukha ni Jiang Il, sinabi niya na, hindi dahil ang mga pulubi ay namamalimos, kundi kapag nang limos ka, isa ka ng pulubi, kaya itinuro niya si Lianhou at sinabi niya na mukhang magagawa mo namang kumita ng pera sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng basket sa harap ng kanyang inuupuan. Kaya sinabi niya kay Lianhou, kung bakit sinasayang mo lang ang iyong talento. Pagkatapos ay bigla siyang napatigil at nakaisip ng kakaibang ideya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Lianhou at tinatanong siya kung gusto niya bang magtrabaho kasama siya. Makalipas ang ilang sandali, kinagabihan, makikita ang napakaraming pera sa harap ni Lianhou. Si Jiang Il ay hindi makapaniwala habang nakaharap sa napakaraming pera na kanilang kinita sa isang araw. Kaya napasigaw siya ng malakas, dahil sa sobrang saya na kanyang nadarama. Sinabi niya na ang kinita nila ngayong araw ay katumbas na ng kinita nila sa kalahating taon. At maririnig sa labas ang malakas na boses ni Jiang Il, isinisigaw niya sa lahat na ang Diyos ng kayamanan ay dumating na. Kaya biglang nagtaka ang ibang pulubi na nasa labas, kaya tinanong ng isang pulubi ang kanyang kasama, kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ng isang pulubi na mukhang may dumating na isang nakakaawang pulubi. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang Il si Lianhou, kung ano ang gusto niyang malaman. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang listahan ng mga lokasyon, hilig, at kasanayan ng mga tanyag na iskolar, at listahan din ng lokasyon, hilig, at kasanayan ng mga sikat na panday. At biglang nagulat si Jiang Il sa mga tanong ni Lianhou sa kanya. Sinabi niya kay Lianhou dahil nangako siya sa kanya, kaya sasabihin niya ito, ngunit pinapabalik siya makalipas ang 7 araw. Pagkatapos ay humiga si Lianhou at sinabing wala siyang mapupuntahan at wala rin siyang gagawin, kaya dito na lang siya mananatili. Nang makita niya ang kalagayan ni Lianhou, walang pagdadalawang isip na pumayag si Jiang Il na manatili sa kanila si Lianhou. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang pagsisihan ni Jiang Il ang kanyang mga sinabi. At may isang pulubi ang mabilis na tumatakbo at tinatawag ang kanilang pinuno, at sinasabi niya na mayroong gulo na nangyari, kaya sinabi ni Jiang Il sa kanyang tauhan, kung anong gulo ang kanyang pinagsasabi, anong klaseng problema ang pwedeng mangyari para sa ilang pulubi. Nauutol na sinabi ng kanyang tauhan na, ang kanilang beggar sect, ay sa tingin niya ay mamamatay sila sa gutom. Biglang nagulat si Jiang Il sa sinabi ng kanyang tauhan. Pagkatapos ay, makikita ang 2 pulubi na pinagmumura ng mga tao, at sinasabi nila na paanong ang mga peking pulubi na katulad nila ay pumunta dito at sinusubukang mamalimos. At makikita na mabilis na tumatakbo si Jiang Il, kasama ang kanyang tauhan, at sinasabi ng kanyang tauhan na magmadali at malapit na sila. Kaya tinanong ni Jiang Il ang kanyang tauhan kung ano ba ang nangyayari. Pagkatapos ay biglang nagulat si Jiang Il sa kanyang nakita. Sinabi ng isang lalaki na kung sila ay mga pulubi ay dapat man lang. Kasing level nila ang lalaking ito. At makikita si Lianhou na hinahagisan ng mga tao ng napakaraming pera. At ang iba ay sinasabi na ngayon lang sila nakakita ng ganoong kahirap na tao at ang iba naman ay naaawa. At ang iba naman ay minumura si Lianhou at sinasabi sa kanya na kumain. Nang makita ni Jiang Il ang nangyayari, siya ay biglang napamura, dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At makikita si Lianhou na napapangiti na lang dahil sa mga nangyayari. Sinasabi niya na napakadali lang kumita ng pera. Dahil sa nangyaring iyon ay nagawang sakupin ni Lianhou ang mundo ng mga pulubi. Kinabukasan, makikita si Lianhou na biglang humikab at sinasabi niya na siya ay nauuhaw. Nang marinig ni Jiang Il na nauuhaw si Lianhou, ay kaagad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at inutusan sila na magdala ng tubig.
At makikita si Yenho na relax sa likod habang itinataas niya ang kanyang mga paa. Pagkatapos dalhan ng kanyang mga tauhan si Yenho ng tubig, sinabi niya na marumi ang mangkok. Nang marinig iyon ni Jiang Il, kaagad niyang binigyan ng sampal ang kanyang tauhan, at inutusan ito na magdala ulit ng bagong tubig at ilagay sa bagong mangkok. Pagkatapos dalhan ng tubig si Yenho, sinabi niya na maligamgam ang tubig. Nang marinig iyon ni Jiang Il, kaagad niyang pinagsisipa ang kanyang mga tauhan at inutusan ito na magdala ng malamig na tubig galing sa bundok. Kaya galit niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, kung ilang beses pa ba ang kailangan niyang sabihin sa kanila. Pagkatapos ay makikita si Yenho na nakahiga ng nakadapa, sinasabi niya na ang ganda, sobrang ganda. Habang si Jiang Il ay nagngangalit na sa galit. Habang nakaharap kay Yenho, sa isip niya siya ang pinuno ng beggar sect. Pero bakit kailangan niyang umasta na bilang alipin para sa tanggang pulubing iyon? Ngunit sa isip niya kung papaalisin niya si Yenho ay magugutom ang kanyang mga tauhan. Kaya iniisip niya kung kailan kaya darating ang impormasyon na hinihiling ni Yenho. Kung magpapatuloy ng ganito, mamamatay tayong lahat. Pagkatapos ay may isang pulubi ang masayang tumatakbo, habang may hawak na isang papel at masayang tinatawag ang kanilang pinuno at sinasabi niya na dumating na ang kanilang hinihintay na impormasyon. Kaya biglang nagsigawan ang lahat ng pulubi nang marinig ang magandang balita mula sa kanilang kasama. Nang marinig iyon ay biglang natuwa si Jiang Il, dahil sa wakas dumating na ang kanyang hinihintay. Kaagad na tiningnan ni Yenho ang nakasulat na impormasyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiang Il, kung ito lang ba, talaga bang gusto mong ibenta ito para lang sa pera? Kaya biglang nagtaka si Jiang Il. Kaya tinanong niya si Yenho, kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay kinuha ni Jiang Il ang papel mula sa kamay ni Yenho. Nang makita niya ang nakasulat, sa isip niya plano ba talaga silang patayin ng mga walang hiyang ito? Kalahati lang ng hinihingi ni Yenho ang nakasaad sa papel. Naisip niya na mukhang masama ito. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Biglang napakamot sa ulo si Yenho, kaya tinanong niya si Jiang Il. Kaya ba hindi kumpleto ang nakasaad sa sulat, dahil ba kulang ang bayad? Ngunit sinabi ni Jiang Il sa kanya na maghintay muna. Maya-maya lang ay dinala ni Jiang Il si Yenho sa isang lugar. Sinabi niya na hindi niya siya hahayaan na mamalimos sa kalsada, kaya kailangan nilang puntahan ang lugar na iyon. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang silid at sa harap nila ay may isang figure ng babae ang nakatayo. Sinabi niya na bihira lang niya makita si Jiang Il na tinawag niyang Fox Dog. At siya si Gui Nang ang pinuno ng sangay ng Hao Sect. Magalang na binati ni Jiang Il ang pinuno, habang si Yenho ay patuloy na iniini si Jiang Il nang tawagin siyang Foxdog ni Gui ang babaeng pinuno. Mas lalo pa niyang inini si Jiang Il nang tanungin niya ito ng pasimple sa kanyang likuran. Sinabi niya na kung iyon ba ang kanyang titulo isang aso, ibig sabihin isa kang maliit na aso na sunod sa Yuan. Sabay tawa na may halong pangungutya, habang si Jiang Il ay kanina pa pinagmumura si Yenho sa kanyang isipan. Sinabi ni Jiang Il kay Gui na kailangan niya ng impormasyon, habang si Yenho ay walang tigil ang pang-aasar kay Jiang Il. Biglang nagulat si Gui sa sinabi ni Jiang Il. Sinabi niya na kakaiba ito. Ang pinuno ng sangay ng beggar sect ng Kaifeng ay pumunta sa Hao Sect para lang sa impormasyon. Alam mo naman na magkaribal tayo diba? Kaya tinanong niya si Jiang Il kung ano ang nagdala sa kanya rito. Sinabi ni Jiang Il na hindi siya nagtatanong para sa beggar sect, kundi nagdala siya ng isang kliyente. Ngunit hindi pa rin tumigil si Yenho sa pang-aasar kay Jiang Il. Sinabi ni Gui sa kanila kung siya ba ay kanilang pinaglolo-loko. Sinabi ni Jiang Il na ang nagtatanong ay hindi galing sa beggar sect. Ngunit ang kanyang kliyente ay isang pulubi. Tinatanong ni Gui si Jiang Il kung iniinsulto ba nila sila nito o isa ba itong uri ng pang-uudyok. Sinabi niya na wala silang impormasyong ibinebenta sa beggar sect. Nang marinig iyon ni Yenho, pinigilan niya magsalita si Jiang Il. Sabay tingin sa kanyang likuran at sinabi niya na hindi siya galing sa beggar sect. Pagkatapos ay biglang tumalikod si Gui, hindi pinansin ang sinabi ni Yenho, kaya sinabi niya na wala na siyang magagawa kundi kumilos kung patuloy lang nila silang iinsultuhin sa ganitong paraan. At dagdag pa niya na sinabi na huwag nilang kalimutan na meron silang dangal.
Bigla siyang napatigil at napalingon nang marinig niya ang boses ni Lianhou na sinasabing hindi ba ang Hao Sect ay isang organization para sa mga impormasyon. Pero hindi nga nila alam kung si Yunho ba ay mula sa Beggar Sect o hindi. Nabubuhay ka sa pagbebenta ng impormasyon pero hindi mo man lang alam yan. Kahit na ang pinakabatayan ay hindi mo man lang alam. Biglang nena si Gui nang marinig niya ang sinabi ni Lianhou. Kaya kaagad niyang tinawag ang kanyang bantay na si Gangmo, na biglang ipinagtataka ni Jiang Il. Biglang may lumabas na usok at mayroon biglang nagsalita. Tinanong ni Gui ang kanyang bantay kung sino ang pagkakakilanlan ng lalaki na nasa kanyang harapan. Sinabi ng bantay na hindi niya kilala kung sino ang taong iyon. Pero hindi siya galing sa Beggar Sect. Nang marinig iyon ni Gui siya ay mas lalong nenas. Kaya sinabi ni Lianhou sa kanya, kita mo. Pagkatapos ay tinanong ni Lianhou si Gui kung maaari niya na bang ibenta sa kanya ang impormasyon ngayon. Ngunit nakangiting sinabi ni Gui sa kanya na hindi pwede. Ayaw niya at maaari na silang umalis dito. Biglang napatawa si Lianhou dahil sa kanyang narinig. Bago tumalikod si Gui, sinabi ni Lianhou sa kanya na wala itong pag-iisip sa negosyo. Nag-aalok na nga siyang magbayad pero tumatanggi pa rin ito. At sa tingin niya ay hindi na magtatagal ay tuluyan nang mawawala ang Hao Sect. Nang marinig iyon ni Gui, bigla siyang nagalit, kaya binalaan niya si Lianhou na magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita kung ayaw niyang makita na putol-putol ang kanyang mga kamay at paa. Kaya tinanong ni Lianhou si Gui kung mali ba siya. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Lianhou si Gui na matandang babae, na lalong ikinagalit ni Gui. Kaya biglang tinanong ni Gui si Lianhou kung iniinsulto ba siya nito. Si Lianhou ay hindi sumagot sa kanyang tanong, at makikita si Lianhou na chill lang sa kanyang ginagawa. Nang makitang hindi sumasagot si Lianhou at para bang mas lalo pa siyang iniinis nito ay kaagad niyang tinawag si Gangmo at inutusan na turuan ng leksyon si Lianhou. At makikita ang isang ninja na mabilis na umaatake patungo kay Lianhou. At makikita si Lianhou na kalmado lang na nakatitig sa ninja na biglang umatake sa kanya. Ngunit biglang nabahala si Jiang Il kay Lianhou, kaya kaagad niya itong nilapitan upang tulungan. Ngunit biglang hinawakan ni Lianhou ang kanyang mukha at inutusan ito na tumabi. At bago pa tumama ang atake ng lalaki, ay bigla siyang hinampas ni Lianhou sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig at pagkatapos ay bigla itong nawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Gui sa kanyang nakita. Pati na rin si Jiang Il ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. At makikita si Lianhou na tila nadismaya sa lalaking umatake sa kanya, hindi niya inaasahan na ganoon kahina ang taong yun. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Gui sa ginawa niya sa kanyang tauhan. At sinabi niya na kusa lang siyang lumalaban kapag may sumusubok na umatake sa kanya. Mas madali sanang na-handle niya iyon kung sinabi lang ni Gangmo na aatake siya. Iniisip ni Jiang Il na akala niya marunong nga si Lianhou ng martial arts, pero hindi niya inasahan na ganito ito kalakas. Kaya napagtanto ni Jiang Il na si Lianhou ay isang ang halimaw. Habang kinakamot ni Lianhou ang kanyang ulo, sinabi niya na kasalanan ito lahat ng matanda. Sinabi ni Gui kay Lianhou na hindi niya alam na isa palang napaka-prestihiyosong customer si Lianhou. Kaya tinanong ni Lianhou si Gui kung ano ba ang pinagsasabi niya. Sinabi ni Gui na kung tutuusin, mukhang hindi sila dumating rito na may mabuting intensyon. Biglang nagulat si Jiang Il sa sinabi ni Gui. Sabi ni Jiang Il, baka hindi siya maniwala, pero hindi niya talaga balak makipaglaban. May impormasyon lang na hindi makuha ng Beggar Sect, kaya dinala niya si Yunho para hingin iyon. Kaya tinanong ni branch leader Gui si Jiang Il kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit dinala ni Jiang Il si Yunho rito. Sumagot si Jiang Il at sinabi niya na oo, yun lang ang pinunta nila. At makikita si Lianhou na dahan daw ang banibit-bit palayo ang lalaking ninja na umatake sa kanya kanina. At dagdag pa na sinabi ni Gui kay Jiang Il, alam mo bang parang nagdala ka ng tigre sa lungga ng mga kuneho at hihingi lang ng kaunting balahibo, kaya tinanong niya si Jiang Il kung tama ba. Sinabi ni Jiang Il na alam niyang mahirap paniwalaan, pero seryoso siya. Sinabi ni branch leader Gui na sige, pinaniniwalaan niya siya. Kaya kaagad na nagpasalamat si Jiang Il kay Gui. Ngunit biglang sinabi ni Gui sa kanila na ang pagbibigay ng impormasyon sa kanila ay ibang usapan na. Dahil ang kanyang kliyente ay sinaktan ang kanyang tauhan.
Kaya kailangan nilang hingin ang nararapat na kabayaran. Kaya biglang nagtaka ang dalawa tungkol sa kabayaran na kanyang hinihiling. Kaya ipinaliwanag ni Gue sa kanila na mayroong simpleng tuntunin sa unorthodox na mundo, dugo kapalit ng dugo, buhay kapalit ng buhay. Kaya kaagad na tinawag ni Gue ang kanyang mga gwardya, sila ang tinatawag na ang apat na anino. Kung saan kaya nilang tapusin ng mabilis ang kanilang mga target gamit ang isang pag-atake. Nang makita ito ni Lianhou, imbes na matakot tila natatawa pa siya sa mga kakaibang posang ng mga ito. Sinabi ni Gue na hindi niya alam kung ano ang layunin ni Yonho sa pagdating rito, pero dahil sinaktan niya ang isa sa kanila, hindi makakalabas si Yonho nang hindi nasasaktan. Sinabi ni Lianhou kay Gue, kung ganoon ba kahirap intindihin yun. Sinabi niyang nagkamali lang iyon. Hinampas niya lang iyon ng bahagya dahil siya ang unang sumubok na hampasin siya. Kaya biglang napamura si Gue dahil sa sobrang inis niya kay Lianhou. Sinabi niya na simple lang ang mga paraan ng unorthodox merm, mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Nang marinig yun biglang nang inig si Jiang Il dahil sa takot. Ngunit sinabi ni Lianhou na parang nagpapautang lang ng 5-6 ang tunog, napaka walang kwenta. Nang marinig yun ni Jiang Il, kaagad niyang sinabihan si Lianhou na tumahimik, at makikita na pinagpawisan si Jiang Il dahil sa takot. At mayabang na sinabi ni Gue sa kanila na babawasan lang niya ng kaunting laman ang mukha ni Lianhou at tapos na. Pwede na silang umalis, at makikita ang mga palaban na mukha ng kanyang mga gwardya na handa ng umatake anumang oras. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Lianhou kay Gue. At may pang-iinis na sinabi niya kay Gue na wala naman talaga siyang taba sa kanyang mukha, dahil hindi siya nakakakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Kaya wala siyang makukuha sa kanya. Nagngangalit na sa galit si Gue. Kaya kaagad niya nang inutusan ang kanyang mga gwardya na patayin si Lianhou, at wala namang pagdadalawang isip na sumugod ng sabay-sabay ang mga ito patungo kay Lianhou. Biglang napakamot sa ulo si Lianhou. Sinabi niya na akala niya kukuhit lang sila ng kaunting laman sa mukha niya, pero ngayon gusto na siyang patayin. At sabay-sabay na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito sa kanya. Ngunit bigla silang nagulat nang makitang walang epekto ang ginawa nilang atake kay Lianhou. At sinabi ni Lianhou sa kanila na mukhang nakakatakot ang mga hawak nilang mga sandata. Pagkatapos ay isa-isang pinalipad ni Lianhou ang mga ito sa ere, nang walang kahirap-hirap. Ayaw niyang pumatay ng tao, kaya tinuruan niya lang ito ng kaunting leksyon. Biglang napasigaw si Gue sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali pinabagsak ni Lianhou ang kanyang mga malalakas na gwardya. Kaya habang ang mga grupo ng ninja na umatake sa kanya ay nasa ere, sinabi niya na walang gagalaw. Kahit sino sa kanila, habang naglalabas ng chi, sinabi niya na ayaw pa niyang pumatay. At biglang napatulala si Jiang Il sa kanyang nakita, hindi niya inakala na sobrang lakas pala ni Lianhou. Kahit si Gue ay hindi makapaniwala sa nilalabas na aura ni Lianhou, sa isip niya, hindi isang ordinaryong martial artist si Lianhou, dahil sa lakas ng aura na nilalabas nito. Sinabi ni Lianhou, na tinuruan siya ng kanyang guru na kung kaya kang atakihin ng isang beses, kaya ka ring atakihin ng 3 o 4 na beses pa. Kaya hindi niya dapat hayaan mangyari iyon. Sabi pa niya, hindi niya gusto ang matandang iyon, pero kailanman hindi ito nagsabi ng mali. Dahil sa kanyang nasaksihan, kung gaano kalakas si Lianhou na isip niya na mali siya ng taong kinalaban at hindi niya ito kayang hawakan. Kailangan niyang magpakatino, dahil kapag nagkamali siya, maaaring bumagsak ang buong sangay ng Hao sect. Kaya kaagad niyang pinakalma ang sarili at nagtanong ng maayos kay Lianhou, kung ano ba ang gusto niya. Sinabi ni Lianhou na gusto niya ng impormasyon. Kaya sumagot si Gue at sinabi niya kung anong klaseng impormasyon ang gusto niya. At may biglang ipinakita na papel si Jiang Il at sinabi niya na maroon silang papel, at umaasa siyang mapupunan nito ang mga kulang. Kaya habang tinitingnan ang papel, sa isip niya, dahil lang ba dito? Kaya dinala niya ang halimaw na katulad ni Lianhou, sa aming Hao sect. Dahil lang sa hindi nila kayang lutisin ang simpleng bagay, sinabi ni Gue sa kanila na wala namang mahirap doon at kailangan lang niya ng kaunting oras. Kaya tinanong niya si Yonhu kung makakapaghintay ba siya, at kaagad na sumang-ayon si Yonhu, at humingi siya ng 15 minuto para tapusin ito. Ngunit tinawag niya ang sect leader ng mga pulubi ng may galit sa kanyang mukha,
at sinabihan niya ito na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapigilan ni Lianhou na tumawa ng malakas, habang itinuro si Jiang Il, at sinabing mukha siyang siopaw. At tinanong ni Yonhu kung binugbog ba siya ni Gui. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-asar, at sinabing parang wala namang kwenta ang beggar sect kung nabubugbog lang sila ng Hao sect. Kaya malakas na sinabi ni Jiang Il kay Lianhou. Sa tingin ba niya, mukha bang isang karaniwang kasapi lang ng Hao sect ang babaeng iyon? Siya ang anak ng pinuno ng Hao sect at siya rin ang magiging susunod na pinuno nito. Uminom siya ng mga himalang gamot na parang karaniwang pagkain at natamo ang lahat ng pinakamahuhusay na bagay, kaya paano siya magiging kapantay niya? Maya-maya lang habang abala si Jiang Il sa pagpapaliwanag kay Lianhou, ay biglang lumitaw mula sa likod ni Jiang Il si Gui. Na biglang ikinagulat ni Jiang Il, sinabi ni Gui, nadala na niya ang impormasyon at kaagad na nagpasalamat si Yonhu sa kanya. Pagkatapos ay umupo sila sa isang mesa upang makapag-usap sila ng maayos. Sinabi ni Gui na may sarili silang mga alituntunin sa kanilang sekta. Na biglang ipinagtaka ni Lianhou. Kaya ibinulong sa kanya ni Jiang Il ang bayad para sa impormasyon. Kaya tinanong ni Lianhou si Gui kung magkano. Kaya sinabi ni Gui na 5 niyang. Habang inilalabas niya ang kanyang 5 tansong niyang, sinabi niya na napakamura naman pala dito. Ngunit itinama siya ni Jiang Il. Sinabi niya na 5 pilak na niyang hindi 5 tansong niyang. Kaya biglang napanganga si Lianhou, kaya bigla niyang tinatanong si Gui kung bakit ang mahal. Sinabi ni Gui na dahil mataas ang antas ng seguridad ng impormasyong iyon kaya mahal. Pagkatapos ay biglang tumayo si Lianhou at nagsimulang umalis na agad namang napansin ni Jiang Il. Kaya tinanong niya ito, kung saan naman siya pupunta. Kaya sinabi ni Lianhou sa kanya ano ba sa tingin mo? Kailangan niyang kumita ng 5 pilak na niyang. Pagkarinig noon, biglang hinawakan ni Jiang Il si Lianhou sa kanyang paa upang pigilan sa kanyang binabalak. Sinabi niya na may dahilan kaya niya siya dinala dito. Kaya tinanong siya ni Lianhou kung ano ang kanyang gagawin. Kaya habang siya ay napapaiyak at napapamura, sinabi niya na maghintay muna ng ilang sandali. Ginamit ni Jiang Il ang lahat ng perang kinita ni Lianhou, pati na rin ang tagong ipon niya, para maglabas ng 5 pilak na niyang. Ang kulang, inutang niya gamit ang isang kasulatan ng utang. Habang inaabot ang pilak, parang kumirot ang puso ni Jiang Il. At tinatanong siya ni Lianhou kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos ay minura niya si Lianhou at sinabi niya na naubos niya ang lahat ng kanyang ipon dahil sa kanya. Habang si Lianhou ay abala na tinitingnan ang impormasyon, sinabi niya na napakadetalyado nito. Ibang-iba ang antas kumpara sa impormasyong dala ng mga pulubi. Hinulaan ni Lianhou na ibang level talaga ang mga tao ng Hao sect. Pagkatapos ay tinanong niya si Gui kung magkano ang bayad, dahil gusto niyang magpadala ng sulat patungo sa Guangdong. Sinabi ni Gui na mas mahal pa iyon kaysa sa isang escort agency, pero gagawin niya ito, kapalit ng pagsagot sa ilang mga tanong mula sa kanya. Kaya tinanong niya si Lianhou kung ano ang pangalan at ang kanyang edad. Sinabi ni Lianhou na siya si Wei Lianhou at siya ay 17 taong gulang. Biglang nagulat si Jiang Il, hindi siya makapaniwala na mas bata pa sa kanya si Lianhou. Nang marinig ni Gui na 17 lang si Lianhou, naisip niya na hindi tugma ang husay niya sa martial arts sa edad niya. Pagkatapos bigla niyang naalala ang pangalang Wei Lianhou. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Maya-maya ay bigla siyang napasigaw at napatayo sa kanyang kinauupuan. Naalala niya ang pangalang Wei Lianhou na mula sa Guangdongs. Kaya tinanong niya si Lianhou kung siya ba ang pangalawang anak ng pinuno ng Guangdong Sui clan. Kaya biglang nagulat si Lianhou, kaya tinanong niya si Gui kung kilala niya ba siya. Sinabi ni Gui na siyempre, ang Guangdong Sui clan ay humingi ng tulong sa kanila para hanapin si Lianhou. Nang marinig iyon ni Jiang Il, tinanong niya si Lianhou kung siya ba talaga ang pangalawang anak ng Guangdong Sui clan. At kung siya ba ay ang nakakabatang kapatid ni Sanhou. Medyo nabigla si Lianhou sa sinabi ni Jiang Il, kaya tinanong niya ito kung kilala ba niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jiang Il na siyempre dahil siya ang kaibigan ni Sanhou. Pagkatapos ay tinanong siya ni Gui kung ipapadala ba niya ang sulat sa Wei clan ng Guangdong. Aabutin iyon ng hindi bababa sa 10 araw bago makarating.
Sinabi ni Lianho na ayos lang, naghintay na sila ng 5 taon at hindi na makakaapekto ang dagdag na 10 araw. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.